Tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang Kabanata 5, mga talatang 27 hanggang 32. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Libay. Nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Libay, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Libay ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa ng ang Panginoong Yesus ay nagsimula ng kanyang ministeryo. Siya po ay nangalap at naghahanap ng kanyang mga magiging alagad. Hindi po pinili ni Jesus yung mga kilala at sikat, mga tinitingala sa lipunan. Ang mga pinipili ni Jesus ay mga makasalanan, mga walang kwenta, mga inaabandon na, tinatanggihan, di ba? Hindi kinikilala ng lipunan katulad ni Libay, isang maniningil ng buwis. Alam mo naman natin na kapag ang isang tao ay maniningil ng buwis, tinuturing na publikano, tinuturing ng mga makasalanan. Hindi karapat-dapat sa mga paglilingkod, sa mga sinagoga, sa templo. Pinagbabawalan nga silang pumasok sapagkat ang turing sa kanila marumi, mga makasalanan. Pero mapapansin natin na ito ang mga tinatawag at pinipili ng Panginoong Yesus. Pero bago niya naman suguin at gamitin, binibigyan niya muna ng pagpapatawad, ng paglilinis at kasunod ay ang kapangyarihan. Kagaya sa ating pagbasa ng sinabi ng ating Panginoon na sumunod ka sa akin. Hindi ba tinanggap niya sa kanyang bahay? Ang ginawa nga ni Libay, naghandog pa nga gumawa ng piging gumawa ng salo-salo Tapos may mga Pharisees, scribes na tumitingin, kinikriticize ang Panginoon at tinatanong, bakit ang inyong guro nakikisalo sa pakasalanan? Totoo yun Ang isa kasing rabay, ang isang tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi dapat sumasama sa mga makasalanan sapagkat ituturing din sila ng Biblia. Sasabihin ng batas ni Moises na sila'y marumi, sila'y makasalanan, kaya hindi dapat silang nakikisalo sa mga makasalanan, ang mga rabay na katulad ng ating Panginoong Yesus. Pero sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ang pagliligtas ng Diyos na ginagawa ay hindi para sa banal, sapagkat ang mga walang sakit hindi nangangailangan ng maggagamot. So ang mga makasalanan pala ay katulad ng taong may sakit na ang kailangan ay manggagamot. Yung mga taong walang sakit, hindi kailangan ng manggagamot. Yung feeling nilang sa sarili nila sila'y banal, hindi nila kailangan ng pagliligtas. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, "Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagbasa. "Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Talaga namang ito yung pinaka-ultimate na goal, layunin ng ating Panginoon ng kanyang pagdating. Ang kanyang pagdating dito sa mundo ay upang iligtas ang mga makasalanan. Tawagin ang mga katulad ko at katulad nating mga makasalanan para gamitin ng ating Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa. So kung ikaw man na nakikinig ngayon ay punong-puno ng kasalanan, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Gaano man yan karami, gaano man yan karumi, gaano man yan kalaki, kasing taas man itong aking nasa ulo na ito na screen, ang iyong kasalanan, kayang-kayang patawarin at linisin niya ng ating Panginoon. Bukas ang pinto ng Iglesia Katolika sa lahat ng mga nagnanais magsisi at sumunod sa mga aral ni Kristo. Totoo yun Alam niyo po ba na ang mga malalaki nating simbahan, minsan ng mga katedral, mga basilika, mga shrine, 24/7, mayroon pong isang pintuang nakabukas dyan. At ito yung tinatawag na door of mercy. Bakit naman kahit sa gabi nakabukas, kahit sa dilim nakabukas? Sapagkat alam naman natin ang mga taong mga makasalanan, nagkakasala ay nagtatago yan, nahihiyang lumantad. At dahil nga tago, madilim, meron silang pagkakataon na gustong sumangguni, magbalik loob sa ating Panginoon,
ang ating mga simbahan, may mga ilang simbahang bukas yan para tanggapin yung mga taong handang magbalik loob, handang makipag-usap sa ating Panginoon. Hindi ko lang po alam kung sa ating kapanahunan umiiral pa yan, yung mga simbahang malalaki. Kasi nung araw bago mag-pandemic, bukas po yan eh. Sapagkat binibigyan ng pagkakataon na yung mga nagkasala, yung mga takot lumabas sa liwanag, ay baka sakaling sa pamamagitan ng Door of Mercy, makapagbalik loob sila sa ating Panginoon. At yan ay simbolo ng ating Panginoong Kristo. Walang pinipili ang ating Panginoon, kagaya sa ating pagbasa na ang Iglesia Katolika ay bukas sa mga nagnanais sumunod at magsisi. Wangis nito ang isang malaking bangka na sumasagip sa mga nalulunod sa maitim na tubig ng kasalanan. Kaya pala, minsan meron tayong simbolo ng bangka sa mga simbahan kasi sumasagip ito Saan? Sa mga taong makasalanan, lubog sa kasalanan. Yan ang simbolo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang pagtatangi sa simbahan ni Kristo. Totoo yun. Dapat ang ministry, ang kongregasyon, ang fellowship, ang anumang church, dominasyon man yan, anumang relihiyon yan, kung si Kristo ang itinataas, dapat walang pagtatangi. Niyayakap nito ang lahat ng mga tao, nililinis sa pamamagitan niya ang lahat ng bahid ng pagkakasala. Katulad po ni Levi, ang tingin ng kanyang mga kababayan sa kanya, marumi, makasalanan, traidor, kalaban ng bayan. Pero pagdating kay Jesus, niyakap pinuntahan pa nga sa bahay, nakisalo siya Bakit? Bukas kasi ang puso ni Jesus. Kaya nga ng mga panahon na yon, tanging si Jesus lang ang nagbukas ng pintuan sa mga makasalanan. Kaya minsan, ang daming sumusunod sa kanya. Ito naman mga piling matuwid, piling banal, piling relihiyoso, palaging kinikriticize ang ating Panginoon. Palaging sinisilip, palaging hinahamak, di ba? Kahit naman sa kapanahonan natin ngayon, maraming taong piling matuwid sa kanyang sarili. Di ba? Ang pagiging bukas sa pagtanggap sa ating mga kapatid ay tanda ng tunay na pag-ibig ni Kristo. Ang Iglesia Katolika ay tanglaw ng mundo na handang magbigay ng liwanag saan man, kailanman at kanino man. Maliwanag po yan. Ang dalisay na Mesiyas ay bumaba mula sa langit, nagtatag ng Iglesia upang iahaw ng tao at papanumbalikin sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat. Ano pang ginawa ni Jesus nang siya'y bumaba sa lupa? Nagtatagpo siya ng iglesia upang ang mga tao ay iahon at papanumbalikin sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo ay nagmula sa Diyos. Lahat ng tao ay nagmula sa Diyos, kaya dapat manumbalik sa Diyos. Ipahayag natin ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin at humihingi ng kapatawaran. Ito po yung hamon sa atin ngayon. Ano yon? Ipahayag natin ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin at humihingi ng ating kapatawaran. Nawa maging bukas tayo at maging dahilan din tayo para maraming tao ang makapagbalik loob sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Meron pong eroplanong nag-take off. Yan. Kaya wala po kayo nakikitang bumababang eroplano sapagkat salungat ako ngayon. Kaya puro pa take off. Bye-bye!